Nakaranas po ng malakas na pag-ulan na may kasamang yelo ang ilang lugar sa Carmen, Cotabato. Halos 10 minuto ang itinagal ng pag-uulan sa Barangay Aruman na halos mag-zero visibility na dahil po sa lakas. Naranasan din yan sa Barangay Kibudtungan. Ang mga butil ng yelo mas malaki pa raw sa butil ng mais. Walang naiulat na napahamak o nasaktan sa pangyayari. Muli pong umarangkada ang tigil pasada ng ilang transport group sa bisperas ng extended deadline para sa consolidation ng mga jeep sa ilalim ng PUV Modernization Program. At may ulat on the spot si Oscar Oida. Oscar? Yes, Connie, sa unang araw ng transport strike na ikinasa ng Piston, mula kaninang alas 8 ay nagsasagawa sila ng mobilisasyon sa iba't ibang transport hubs dito sa Metro Manila. Gaya na lang dito sa kinaroroonan natin sa May Pasig, kung saan sige sila sa panghikayat sa mga kapwa nila jeepney drivers na sumama na sa kanilang tigil pasada. Pero marami pa rin ang bumabiyahe, pampasada lang daw muna ng ilang ikot, pero kalaunay titigil din bilang pakikisama. Ayon sa grupong Piston, makadayuhan umano ang anilay ipinipilit na modernisasyon. Magre-resulta lang umano ito sa pagkawala ng kabuhayan ng libu-libong tsuper at operator at tinapat pa umano ang deadline sa mismong pandaigdigang araw ng paggawa sa Mayo 1. Hindi raw kakayanin ng mga tsuper ang pagbabayad sa mga bagong unit na aabot umano sa 2.8 million pesos na bubunuin sa 6 hanggang 7 taon. Bukod pa umano ang iba pang mga malaking bayarin tulad ng membership sa mga kooperatiba. Pag nagkataon, lalo umunong mababawasan ang masasakyan ng publiko o di kaya na may hahantong sa mas mataas na pamasahe. Dapat daw ay ibasura ang sapilitang franchise consolidation at ibalik ang 5 taong individual na prangkisa. Nanindigan naman ang DOTR na ipatutupad nila ang PUV Modernization Program habang hinihintay ang desisyon ng Korte Suprema sa petisyon ng jeepney drivers at operator na itigil muna ang programa. Kaninang umaga nang magsimula rin ang magtigil pasada ang mga tsuper ng jeep na may rutang Baclaran Divisoria sa Maynila. Ipinwesto ang mga miyembro ng grupong Piston ang nasa 50 jeep sa service road ng Roas Boulevard malapit sa simbahan ng Baclaran. Dahil dito, wala nang masakyan ang ilang pasahero. Nakabantay naman sa lugar ang mga tauhan ng Southern Police District. Sa mga sandaling ito, Connie, ay wala na yung mga miyembro ng Piston na nag-mass up kanina dito sa May Pasig. No? I understand hanggang alas 10 yung kanilang permit at matapos yan ay nilisan na nila yung lugar. Connie? Maraming salamat, Oscar Oida. Marami muling lugar sa bansa ang makararanas po ng matinding init at alinsangan ngayong pong Lunes. Ayon nga po sa Pag-asa, posibleng sumampa sa 47 degrees Celsius ang heat index o damang init sa Dagupan, Pangasinan. 46 degrees Celsius naman sa Apari, Cagayan. Maglalaro po sa 44 o 45 degrees Celsius ang alinsangan sa ilang panig ng Northern, Central Luzon, Mimaropa Region at Iloilo. May ilang lugar din po sa Metro Manila, Calabarzon, Bicol, Western Visayas at Mindanao ang posibleng tamaan ng 42 o 43 degrees Celsius ang heat index. Muling paalala po ng United Nations na nasa panahon na tayo ngayon ng tinatawag na global boiling imbis na global warming. Nito pong Sabado, naitala sa Metro Manila ang pinakamataas nitong air temperature sa loob po ng lampas isang siglo. 38.8 degrees Celsius ang temperatura sa Naiya, Pasay City. Kahapon naman, umabot po sa 53 degrees Celsius na extreme danger level ang heat index sa Iba, Zambales. Sa kabila po ng matinding init, posible pa rin daw ang mga panandaliang ulan dulot ng easterlies at intertropical convergence zone sa ilang panig ng Luzon, Visayas at Mindanao. Asahan ng heavy to intense rains na maaaring magdulot ng baha o landslide. Asynchronous classes o distance learning mode muna ang mga estudyante sa lahat ng pampublikong paaralan sa bansa po ngayon hanggang bukas. Ayon sa Department of Education, dahil pa rin po yan sa matinding init ng panahon at sa nationwide transport strike ng grupong Piston, hindi rin required ang mga guro at non-teaching personnel na pumasok sa kani-kanilang eskwelahan.
Tuloy naman ang sports events at iba pang aktibidad na inorganisa ng DepEd Regional at Schools Division Offices basta titiyaking ligtas ang mga kalahok. Desisyon naman daw ng pamunuan ng mga pribadong paaralan kung susunod sila sa utos ng DepEd. Naka-yellow alert ulit ang Luzon Grid mamaya pong hapon at gabi. Ayon sa National Grid Corporation of the Philippines, magsisimula po yan mamayang alas 3 hanggang alas 5 ng hapon at mauulit mamayang alas 8 hanggang alas 11 ng gabi. Ayon sa NGCP, 21 planta ang naka-forced outage. Inilalabas ang yellow alert kapag kapos na ang reserba o ang operating margin para matugunan ang contingency requirement ng transmission grid. Happy Monday mga mare at pare! Lumaki sa tabing dagat at nagbabalik with her gandang talagang angat. After 17 years, may comeback ang Marimar ni Marian Rivera. Yan ang atake ng primetime queen sa kanyang Asoka Challenge entry. Panalo ang makeup, transitions, at dance moves ni Marian. Kaya naman trending ang video. 30 million ang views niyan sa Facebook. 9 million views naman sa Instagram. Ow! Mabibilis na balita po tayo. Sugatan sa pamamaril ang isang pulis sa Calamba, Laguna matapos siyang mahuling nangangaliwa ng kanyang misis. Base sa investigasyon, dati nang may impormasyon ang mga asawa nilang pulis din ukol sa umano'y relasyon ng dalawa. Nahuli sila sa akto sa loob ng kotse sa isang paradahan sa Calamba, Laguna. Habang tumatakas, nabaril ng misis ang lalaking pulis sa balikat at binti. Nakatakas naman ang babaeng pulis gamit ang kotse kahit nabutas ang gulong nito matapos barilin ng kanyang mister. Tumanggi sa interview ang Calamba pulis pero sabi nila na isampa na ang mga reklamo laban sa dalawang nabistong pulis. Patay ang isang rider na estudyante matapos sumemplang sa gitna ng isang tulay sa Dolores sa Abra. Base sa investigasyon, matulin ang pagpapatakbo ng rider. Wala rin siyang suot na helmet. Ayon sa kanyang ama, posible umanong tumakas sa kanilang bahay ang biktima at nagtungo sa tulay kasama ang mga kaibigan. Patuloy naman ang paalala ng mga otoridad sa pagsusuot ng helmet at sa bawal na pagkakarera sa tulay. Beep, beep, beep mga motorista, matapos po ang 6 na linggong sunod-sunod na pagtaas, may rollback naman sa gasolina. Sa anunsyo po ng Sea Oil at Clean Fuel, mababawasan ang kada litro nito ng 25 centavos simula po bukas. May tapyas naman na 45 centavos sa diesel. May rollback din ang Sea Oil para sa kerosene, 90 centavos yan kada litro. Ngayong pong taon, 13 beses nang tumaas at 5 beses namang bumaba ang presyo ng gasolina. Suma total, 10 piso kada litro ang price hike. Tig-9 na beses namang tumaas at bumaba ang presyo ng diesel, katumbas po ng 5 pesos and 60 centavos na tapyas presyo kada litro. Para naman sa kerosene, tig-8 beses na itong tumaas at bumaba ngayong taon. Katumbas po yan ng price hike na 25 centavos kada litro. Kapuso, para sa mga maiinit na balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso naman abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.